Kinabahan na sa magbabayad. Okay na yan, okay na yan. O, putulin na ba yun? Edit muna lang. Edit ko siya. Napakasaya, no? Introduction pa lang. Tama-tama. Oh, yan ha. Full energy. Ganaang ko lang. And yun po, no? Ang ganda po nung tingnan nyo, no? So much blessed po talaga tayo. And dahil po yun, sa support po ninyo. Ngayon po lang napapasalamat na kami sa lahat ng mga nag-sponsor. Ayan. Alam nyo na po yung, kilala nyo na po kung sino mga yon. Lahat po na nag-sacrifice. Lahat po ng life group natin. Sobrang overwhelmed po. Iyak na? Yung tip-tip ko. So sobrang nakaka-touch, no? Kahit mga bagong member, old member, diba? Hindi na sa So yun po, no? And ito na po yung Christmas party natin. Yay! So light group, no? Dahil, kasi tayo, yung resort natin dati, mga 100 square meters na. Ito, may hektarya na. Bongga, diba? So, doon pa lang nakikita na po natin kung gano'ng kabuti si Lord. So, saan pa kayo? Dilipat mo ba? Dilipat pa kayo ng chapter. Dilipat mo ba kayo ng iglesia ng gusto? So, dito na. Saan ka ba? Tara na. Commercial. Sakay na. And yun po, sobrang saya, no? Na lahat ng support, no? From pagbaba pa lang ng unang araw na, yun, nung naniningil natin, sobrang, tapos sabi, stop, 200, unang pabayaran mo. Sabi na yung girl, bakit ba? What? No, Miras! Miras ko, Teresa! Oh, yan, so nag-tripping po siya ng house. Nag-tripping pa. Okay, so start na po natin. Anong pipas? Ako sige. Peter, sis John, na mag-relax ka pa. Dapat mo. Bilisan mo lang. Full storage na ako. Joke. Punta tayo sa praise and worship and followed by opening prayer ni Sis Melissa. Okay, sir. Di ba? Mamaya. Pinagalitan na ng nanay. Hindi na ngayon ang gamot. Sige, ito ako. Malakas mo yan. Hindi nakalakas na. Nakatibig ka ako. Sige po. Praise and worship po. Yung speaker. Nakalakas na. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo.
thank you for this day. We worship you, we adore you, Lord. Maraming salamat sa buhay po ng bawat isa na narito, Lord. Sa munting pagsasama-sama po namin, naway patnubayan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord. Bigyan mo po kami ng discernment, O Lord, sa mga bagay na nakaka-distract sa amin, Lord. Alam po namin na ikaw po ang magsusubaybay sa amin sa pagdiriwang na ito, Lord. Simple but meaningful, Lord, because we are going to worship you at the same time, Lord. We're going to have fun with one another, Lord. Sa papuri po namin, sa kabutihan mo, Lord. Magtatagumpay po ang party na ito. We claim it. And salamat po sa mga biyaya at mga blessing na binibigay po ng mga ka-sisters at lahat po ng sponsor, Lord. Bless them with your anointing, Lord. Maraming salamat sa mga buhay po nila at mga blessing na binibigay at sinishare po sa bawat isa, Lord. Ikaw na po ang bahala mag-bless back sa kanila, Lord. Alam ko po na ikaw ang magbibigay sa kanila ng mga biyayang pinakailangan nila, Lord. Bless each other, Lord. Bless everyone po sa mga gagamitin niyo po sa program na ito. Maraming salamat po. Pag-ingatan mo po kami tulad ng pag-iingat mo sa papunta po namin dito, Lord. Pati sa pag-uwi namin later. Maraming salamat po, and we thank you, we glorify your name in the mighty name of Jesus, Lord. Amen. Amen. For today is gracious giving. So kinuha ko siya sa Romans 8 verse 30. Says, who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Diba? Graciously. Sabi niya, hinugyan ko siya. Sabi niya graciously kay Webster at kay Ate Gogo. Sabi niya, showing kindness warmth and courtesy towards others, especially in difficult time of or uncomfortable situation. So, paano ka daw makakabigay kung nandun ka sa difficult time? So, di ba medyo ouch tayo doon. Ouch. Sabi niya, he will give all things because he gave up his own son. So, siya yung unang nagbigay. So, parang we need to exemplify daw yung God, yung pagiging generous in giving. So, yun yung niya. Kasi sabi niya, Paul uses the word graciously to describe God's giving, which is based on His goodness and not on us. Medyo yung boses ko kasi 2 days akong nag-concert. So, sa everyday na party. So, yun po, kung ang Panginoon po did the greatest thing, that's paying Him on Son niya. You will surely do the same, lesser things sa atin, which is providing all other things we need. So, sinabi niya, yung things that we need. So, di ba, pag sinabi natin, so all the basic needs natin. Ano ba yung basic needs natin? Which is food, shelter, and clothing. Di ba, nandun sa Philippians 4 verse 19. Sabi niya, my God will supply all our needs. So, yung mga basic needs natin, which is food, shelter, and clothing. Pero dahil napakabait ni Lord and dahil mahal niya tayo, hindi lang needs yung pinaprovide niya dito. So, sino ba sa atin walang cellphone? Tayo may cellphone. So, yung mga bagay na yan, cellphone, luxury bag, luxury others, so material things are, wants lang natin, pinuprovide niyo, di ba? So, why not, it's like, hindi naman natin siya pwede gayahin kasi Panginoon siya. Why not, parang exemplifies lang yung pagiging giver na sa atin. Bakit daw gracious giving? So yun nga, yung giving exemplifies the lifestyle of Jesus, who is the real giver. Diba? Siya ang unang nagbigay sa atin. Lahat na meron tayo, ang Panginoon ang nagbigay. So sabi nga natin, natural daw sa atin yung pagbibigay. Iniisip natin ang kapalit natin. So yun nga, yung tao daw tayo, pag nagbibigay tayo, iniisip natin, ay yung magiging kapalit. Same with this December. Di ba December? It's the time of giving, time of reunion, time of party, exchange gift, ulit-ulita. Di ba guilty tayo dun sa, bago tayo mag-isip, kung ano yung ibibigay natin dun sa bibigyan natin. Hindi natin iniisip, ano ba yung magpapasaya sa kanya? Ano ba yung magugustuhan niya? But guilty tayo na nag-iisip, ano ba yung makukuha ko? Di ba? Parang, guilty tayo kasi ako ganti. Ouch. Di ba ouch tayo doon? Nag-iisip tayo. Kasi natural daw sa atin na dahil tayo. So, yun nga, parang di ba, time din yung parapol. Like yung ayun na, di ba, sample yun, ay gusto ko to. Yung mga ganun ba? Tapos minsan, binubulungan pa natin si Lord pag rapol. Di ba, pag pasok natin sa party, nakita natin. Kasi machine with me, yung gano'n. Sinasabi natin, Lord, sana po ako yung makakuha ng prize. Lord, sana po ako yung makuha ng blood prize.
So lahat tayo, ayaw natin malamangan. Di ba parang gano'n? Parang gusto natin tayo yung nauuna. No? Oo, nature natin yun. Yung iniisip din natin, yun nga, ano yung nga yung matatanggap natin, maganda ba yung gano'n. Instead of thinking, ano yung pwede natin ibigay dun sa, natin, makukuha. In short daw, mas, kasi diba, ayaw natin yung nalalamangan. Excuse naman. Nakakalimutan natin na ang pinaka-importanteng regalo, which is the Lord Jesus Christ. So, siya yung reason for this season. So, sana maging reminder yun sa atin. Masaya yung mga ganun. Minsan parang lang tayo, gusto ko yung ganun. Pero don't forget yung reason kung bakit tayo nandito. And then, madalas din tayo ay mga tao, dahil yung tumatanggap but it comes to feeling na nagkakatalo tayo, yung feeling. Di ba pag magbibigay na, nagkakatalo mo. Huwag daw natin compare yung sarili natin sa manok. Di ba yung manok, kabit siya ng kabit. Tumutuka siya, tapos parang hindi pa niya iisipin yung next to kanya, iniisip niya yung kabit. So, ganun daw basically, or nature ng tao. So, sana daw, alisin natin yung thinking. Kasi we're already Christian. No? So, ako naman dito nakikita ko sa lecture natin, we're all blessed. So, isang lang. Amen. Natin na ang saya natin na magbigay. No? Yung small things. Nabasa ako, no? Kasi galit din ako ng social. Sabi niya, hindi ka maris? Oo. Ano naman? Medyo napuyat na ako. Pag daw, anong tawag doon? Pag daw binigyan tayo, awag natin tignan kung ano yung binigyan. It's that. Kasi imagine, magkano ba yung minimum wage earner natin? HR, 500 something. 50, yeah, 50. Tapos makakareceive ka ng regalo nung worth 100 or worth 80. Imagine, pinagtrabuhan mo 1 million yung ilang oras, pero nag-isip siya or inisip ka niya, nabigyan ka. So, we need to, be thankful. Ganun din, pag tayo nagbibigay, di ba ganun tayo? Basically, tayo pag nagbibigay tayo, pag yung binibigyan natin, kasi kapamilya natin, yung kaibigan natin, naalala natin kung ano yung benefit niya, ano ba yung magpapasaya sa kanya, di ba? So, sana manatili sa puso natin, yung ganun na atin siya, hindi lang yung business, di ba? And then, next month, bibigay niya sa akin, lalo pa talaga, dun sa, sa ako, di ko pa ako sa'yo. Nakala ko, nag-review talaga. Dun sa Malakay, di ba? Sa Malakay 3 verse 10, sa Tagalog ko babasahin. Sabi din niya, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga isang bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating lahat. Subukin ninyo ako sa mga bagay na to kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masagal ng pagpapala. Amen. So, iba yung first word po na sinabi niya doon, ibigay. Ang last word ay pagpapala. Hindi po baliktad mga sis. Kasi usually sa atin, pagpapala mo na Lord at magbibigay ako. So, yun na, yung mga Bible verses na to is nakasulat ayon sa pagkakasunod-sunod. Huwag po daw natin ba? Yes. Para yung pagpapala, ang sinabi niya, mga bintana, hindi man people yung sinabi niya, diba? Mga bintana, bubuksan niya. Imagine sa isang bahay nila siguro isang bintana, di ba? So kung i-compare natin yung blessing na i-pour out ni Lord sa atin, it's bintana. And then maybe di ba yung sasasabi mo na English? Floodgates. So imagine floodgates sa mga dam, diba pag binuksan niya na si Buos, tumupa kayo, di ba yan? Di ba mas maganda yung pagpapala, sumahapaw. So pag umapaw yung pagpapala, hindi mo na kaya siya masisunod. So you will be a blessing. Amen. So ang sarap mong magbigay. Ang sarap magbigay kung may ibigay ka. Pero yun, darating yun kasi we need only to obey dun sa kumain. Kasi now, yung giving sa kumain. So, yun yung share ko sa inyo. Mag-iwan ako ng question sa inyo. Meron talaga, daw rin. Q&A pa yan. Ito question. Okay, karoon na ba daw kayo ng yung karanasan na magbigay ng gracious gift? Kasi yung alam mo, may struggle ka sa buhay, but you choose to give. Or kung hindi pa, are you willing to Yes, and magparaya dun sa tawag na Panginoon sa akin. Yun lang po, mag-share message. Kasali na niya sa prayer.